Ang pag-aalmusal ng itlog ay tila pangkaraniwan, di ba? Marami sa atin, lalo na dito sa Pilipinas, ay sanay na sa tuyo at sinangag o kaya naman sa longganisa at itlog sa umaga. Para sa mga may edad na, parang itlog ang laging takbuhan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pangkaraniwang almusal na ito ay maaring hindi nakakatulong sa inyong mga kasukasuan, lalo na kung may arthritis na kayo? Ilang beses na ba kayong nagising sa umaga na may pananakit ng mga daliri, tuhod o balikat? Yung tipong halos hindi nyo maiangat ang baso ng kape dahil sa kirot. O kaya naman, tuwing susubukan nyong tumayo mula sa upuan, parang may kung anong humihila sa inyo pababa. Nakakabigo, di ba? Parang ang simpleng galaw ay naging napakahirap. Para bang ang katawan nyo ay may sariling isip at hindi na kayo ang nasusunod. Ang masakit na katotohanan ay ang mga pagkaing kinagisnan natin tulad ng itlog ay maaaring nagpapalala ng pamamaga. Kaya naman sa video na ito, aalisin natin ang mga maling akala tungkol sa itlog at titingnan natin ang 3 makapangyarihang halaman na maaaring gawing kasangga sa laban natin sa arthritis. Magsisimula tayo sa mga plant-based protein na hindi lang masarap, kundi nakakatulong pa na maibsan ang kirot at pamamaga. Ito ay mga simpleng pagbabago na makikita nyo mismo sa inyong kusina at sa mga palengke na malapit sa inyo. Kaya manatili kayo hanggang sa huling bahagi dahil may isang sekretong sangkap na sigurado akong magugulat kayo. Ang unang halaman na gusto kong ibahagi sa inyo ay isa na talagang pamilyar sa ating lahat dito sa Pilipinas, pero madalas nating inaalis sa ating isipin bilang isang malaking pinagmumula ng protina, ang mga munggo at iba pang klase ng beans. Alam ko, siguro iniisip ninyo, munggo, pang-ulam lang namin yan sa Biyernes. Pero mga kaibigan, mas malalim at mas makapangyarihan pa ang benepisyo ng munggo kaysa sa iniisip ninyo. Ang munggo ay hindi lang simpleng gulay na nagpapabusog, kundi isa rin itong kayamanan ng protina at fiber. Isang tasa lang ng munggo ay mayroon ng halos 15 gramo ng protina. At ang pinakamagandang bahagi? Ang munggo ay mayaman sa folate at magnesium, na 2 sa pinakamahalagang nutrients na kailangan ng katawan para labanan ang pamamaga. Ilang pag-aaral ang nagpapakita na ang regular na pagkain ng beans ay nakakabawas ng C-reactive protein or CRP, isang marker sa ating dugo na nagpapahiwatig ng pamamaga. Isipin ninyo, sa bawat subo ng munggo, hindi lang kayo nabubusog, kundi nagbibigay din kayo ng panangga sa inyong mga kasukasuan. At hindi lang munggo ang ating pinag-uusapan dito. Kasama rin ang iba pang mga beans tulad ng sitaw na madalas nating makikita sa adobo o kaya naman ang patani na paborito ring ihahalo sa sinigang. Ang mga ito ay puno rin ng protina at antioxidants na mahalaga para sa kalusugan ng buto at kasukasuan. Isang simpleng paraan para simulan ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng ginisang munggo. Kung sanay kayong gumamit ng chicharon sa ginisang munggo, subukan nyo itong palitan ng mas masustansyang alternatibo tulad ng tofu o kaya naman mushroom. Ang pagpapalit na ito ay hindi lang nakakatulong sa inyong arthritis, kundi nagdaragdag din ng kakaibang lasa na magugustuhan nyo. Maaari rin kayong gumawa ng munggo sprout salad kung saan sariwa at malutong ang munggo. Masarap itong kainin kasama ang kamatis, sibuyas at kalamansi para sa isang simpleng dressing. Ang munggo ay talagang maraming pwedeng gawin. Bukod sa munggo, ang susunod na halaman na gusto kong ibahagi sa inyo ay ang quinoa. Alam ko baka may mag-isip, yung quinoa? Hindi naman yan karaniwang ulam sa atin. Tama kayo, pero dahil sa mga benepisyo nito, masarap siyang isama sa ating mga kinakain. Kung ang rice ay pangunahin natin sa ating mga kainan, ang quinoa naman ay isang mas malusog na alternatibo na nagbibigay ng mas maraming protina. Ang quinoa ay hindi lang isa sa iilan na kumpletong protina mula sa halaman. Ibig sabihin, mayroon siyang lahat ng 9 na essential amino acids na kailangan ng ating katawan. Ito ay mahalaga para sa pagbuo ng muscle at pag-repair ng mga tissues na parehong kailangan ng ating katawan sa paglaban sa arthritis. Ang quinoa ay mayaman din sa magnesium at phosphorus na parehong mahalaga para sa kalusugan ng buto. Ang pagdaragdag ng quinoa sa inyong dieta ay hindi kasing hirap ng iniisip ninyo. Pwede nyo itong lutuin tulad ng kanin, at pagkatapos gamitin bilang base sa salad o kaya naman sa isang power bowl na may mga sariwang gulay at prutas. Subukan niyong gumawa ng quinoa na hinaluan ng tinadtad na kamatis, sibuyas at cucumber tapos lagyan ng kalamansi at kaunting asin.
parang ensaladang pampalamig na masarap kainin tuwing tanghalian. Ang simpleng pagbabago na ito ay magbibigay sa inyo ng mas maraming enerhiya at makakatulong sa pagpapababa ng pamamaga. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng munggo at kinwa sa inyong dieta, nagsisimula na kayong magbigay ng lakas sa inyong katawan para labanan ang sakit. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa mga munggo at kinwa, tingnan naman natin ang pangatlong plant-based protein na talagang magugulat kayo sa kung gaano ito kabisa. Ang susunod na plant-based protein na napakagaling sa pagpapagaan ng arthritis ay ang kamoteng kahoy, na marahil ay meron kayong tanim sa likod ng bahay. Karamihan sa atin ay sanay na gawin itong kakanin o merienda, tulad ng cassava cake o kaya naman nilagang kamoteng kahoy na may asukal. Pero alam nyo ba na ang kamoteng kahoy ay isang napakagandang source ng resistant starch? Ito ay isang uri ng carbohydrates na hindi agad natutunaw sa ating maliit na bituka. Sa halip, dumadaan ito hanggang sa malaking bituka kung saan nagsisilbi itong pagkain ng mga good bacteria sa ating bituka. Ang malusog na bituka ay may malaking epekto sa pangkalahatang kalusugan ng ating katawan at kasama na dyan ang paglaban sa pamamaga. Ang kamoteng kahoy ay naglalaman din ng maraming vitamina C at B complex na parehong mahalaga para sa pagbuo ng collagen at pag-maintain ng malusog na immune system. Sa halip na kainin ang kamoteng kahoy na mayaman sa asukal, subukan nyo itong lutuin sa mas simpleng paraan. Pwede nyong lutuin ito tulad ng patatas at gawing mashed cassava na pwede ninyong lagyan ng kaunting gata at asin para maging masarap na side dish. Maaari rin kayong gumawa ng cassava fries na hinaluan ng turmeric powder para mas magdagdag ng anti-inflammatory properties. Ang pag-incorporate ng kamoteng kahoy sa inyong dieta ay hindi lang makakatulong sa inyong arthritis, kundi nagbibigay din ng iba't ibang lasa sa inyong mga ulam. Ito ay isang simpleng pagbabago na may malaking epekto sa inyong kalusugan. Ngayon, let's move on sa isa pa. Isang matagal nang kilala sa ating bansa bilang superfood at ito ay walang iba kundi ang malunggay. Sa totoo lang, siguro iniisip ninyo na, malunggay? Lagi na naming kasama yan sa tinolang manok namin. Pero ang totoo, ang malunggay ay may napakaraming nutrients na makakatulong sa inyong arthritis na hindi natin gaanong napapansin. Ang malunggay ay puno ng antioxidants na tumutulong labanan ang free radicals sa ating katawan na nagiging sanhi ng pamamaga. Ang mga dahon ng malunggay ay mayaman din sa calcium at potassium na parehong mahalaga para sa kalusugan ng buto at muscle. Kung may arthritis ka, ang malunggay ay isang malaking tulong sa pagpapababa ng pamamaga at sa pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng iyong katawan. Pwede ninyong ilagay ang malunggay sa kahit anong sabaw tulad ng tinola o sinigang o kaya naman gawin ninyong malunggay smoothie na may saging at gata. Ang mga ito ay simpleng paraan para masiguro na nakukuha ninyo ang lahat ng benepisyo ng malunggay. Ang malunggay ay talagang isang superfood na dapat nating bigyan ng halaga. Panghuli ngunit hindi ang pinakamababa ay ang pagkain na alam kong magugulat kayo. Ang susunod na plant-based protein ay ang tokwa. Oo, ang tokwa na paborito nating ihalo sa adobo, pansit o kaya naman sa tokwat baboy. Ang tokwa ay gawa sa soybeans na isang kumpletong protina na may lahat ng 9 na essential amino acids. Ang tokwa ay mayaman din sa isoflavones na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga na dulot ng arthritis. Isa pa, ang tokwa ay isang napakagandang source ng calcium na kailangan natin para sa matibay na buto at ngipin. Maraming paraan para i-incorporate ang tokwa sa inyong dieta. Pwede ninyong iprito at gawing crispy tokwa na may suka at sili, o kaya naman ihalo sa mga gulay tulad ng chop suey. Ang tokwa ay isang versatile na pagkain na pwede ninyong ilagay sa halos lahat ng ulam at sa bawat subo, nagbibigay kayo ng lakas sa inyong katawan para labanan ang sakit. Ang tokwa ay isang napakagandang alternatibo sa mga karne na may mataas na saturated fat na nagpapalala ng pamamaga. Kaya kung gusto ninyong magkaroon ng malusog na mga kasukasuan, ang tokwa ay isang mahusay na opsyon. At ngayon, papunta na tayo sa dulo ng ating paglalakbay. Kaya ngayon, napag-usapan na natin ang 5 sa mga pinakamahusay na plant-based protein na makakatulong sa inyong arthritis. Nagumpisa tayo sa munggo na puno ng protina at fiber na tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga. Pagkatapos, tiningnan natin ang quinoa, isang kumpletong protina na nagbibigay ng lakas at nutrisyon sa ating katawan.
Sunod ay ang kamoteng kahoy na may resistant starch para sa malusog na bituka. At syempre, hindi natin makakalimutan ang malunggay at ang tokwa. Ang malunggay ay puno ng antioxidants at calcium, habang ang tokwa naman ay isang kumpletong protina na may anti-inflammatory properties. Ang mga pagkaing ito ay hindi lang nakakatulong sa inyong arthritis, kundi nagbibigay din ng iba't ibang lasa at tekstura sa inyong mga ulam. Alam ko na minsan mahirap magsimula ng bagong gawi, lalo na kung sanay na tayo sa ating mga nakagawiang pagkain. Pero mga kaibigan, tandaan nyo na ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malalaking pagpapabuti sa inyong kalusugan. Hindi kailangang biglain ang lahat. Magsimula kayo sa isang pagkaing nabanggit natin tulad ng munggo at tingnan kung ano ang epekto nito sa inyong katawan. Kung hindi man kayo makabili ng quinoa, okay lang yan. May iba pa tayong mga opsyon tulad ng munggo at tokwa na madali lang makita at bilhin. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ninyo ng pansin sa inyong kalusugan at ang pagbibigay ng tamang nutrisyon sa inyong katawan. Sa bawat desisyon na gagawin nyo sa inyong pagkain, nagbibigay kayo ng pag-asa sa inyong mga kasukasuan na gumaling at maging mas malakas. Ang arthritis ay isang laban, pero hindi nyo kailangang harapin yan ng mag-isa. Sa tulong ng mga plant-based protein na ito, mas magiging madali ang laban. Kung may mga natutunan kayo mula sa video na ito o kaya naman kung may iba pa kayong mga paboritong plant-based protein na makakatulong sa arthritis, i-share nyo naman sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at mga tip para matuto rin ang iba sa inyo. Huwag din kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo at mag-subscribe sa channel namin para sa iba pang mga video na makakatulong sa inyo na magkaroon ng mas masaya at malusog na buhay. Ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa pagpapahaba ng buhay, kundi tungkol din sa pagpapaganda ng kalidad nito. Sa bawat araw, maging masigasig kayong alagaan ang inyong katawan at huwag ninyong kalimutang maging masaya. Mabuhay kayo at laging tandaan, ang pag-aaruga sa sarili ay pinakamahalagang regalo na maibibigay ninyo sa inyong sarili. Sa susunod na video, sana ay kasama ko pa rin kayo. Laging maging masaya at maging malusog.